Nung isang araw pa dumating ang Team USA sa Paris. Hindi yun sa may Pasay, sa France para sa Olympics. Si Joel Embiid na bindisyonan agad ng mga fans na sinabing ibalik niya yung passport. Hindi rin naman siya American. Yung Team USA na iwan pa ng kanilang private jet. Kaya gumamit sila ng train. Parang slam dunk vibes lang yung nangyari. Base kasi sa structure ng tournament, kahit magkaibang bracket yung France at Team USA, may chance pa rin kasing magtapat yung dalawa kapag pumasok sila ng next round. Bunutan kasi ang magiging magka-bracket dun. Hindi rin naman kasi yan yung headline talaga sa Olympics. Habang dumadating yung mga player or athletes, ang nagiging trending dun yung binibigay na kondo with M sa dulo. So alam nyo na yun, yung rubber. Kasama sa kwarto nila, meron silang makukuha na basic na gamit. Kasama doon ang water bottle, toiletries, Samsung na phone, yung flip phone pa, worth 100k dito yun. At yung maraming condo with M. Pati yung bed nila, anti-bakbakan, high quality cardboard bed. Nagawa naman sa France yun, kaya high quality pa rin. Matagal na rin kasing ginagawa sa Olympics na namimigay ng rubber. Pero base sa report, wala na kasing restriction ngayon ng mga athlete para magparami. Ang hirap talaga mag-iba ng terms. So based to sa interview ng ibang athlete na meron kasi doon tumataas yung testosterone kapag nag-alab Viva Max move sila doon. Nakakatulong kasi yon sa competition nila. After din ng event, merong mga sobra yung energy, inire-release nila. Mostly sa women's side. Iba kasi ang epekto nun sa men's side, mauubos yung lakas. So anong kinalaman naman nun sa Team USA? Wala, binanggit ko lang. Dahil si Joel Embiid, 280 pounds ang magiging bed niya gawa sa cardboard. Si LeBron, 250 pounds. Si Adebayo, 255 pounds. Ang Team USA, hindi magi-stay sa Olympic Village. Wala silang supply ng rubber at especially hindi sila matutulog sa cardboard bed. Wala kasi silang choice kundi lumabas ng Olympic Village na mismong sinabi ni KD kahit sila hindi pa nasusubukang matulog sa higaan na gawa sa cardboard. Sinabi naman ng director ng Olympic Village kasing tigas ng bato yung bed na gawa sa cardboard. Parang mahirap matulog doon. Pero ang pinakarason lang talaga nun, hindi gamitin ng ibang athlete para sa intimate nilang gawain. Hindi naman kasi first time na yung Team USA hindi matutulog or doon magi-stay sa Olympic Village. Marami ng Olympics ang nakaraan na sa labas talaga sila nagi-stay. Or sa ibang hotel. Ang unang magiging game kasi sa basketball tournament, Australia versus Spain, July 27. Ito lang hindi ko sure yung time zone dito, pero nakalagay 5 PM ang game na yon. Yung Greece versus Canada, July 28. 3 AM naman yon. Dahil yung Group A, ang isa sa pinaka-hectic talaga yung lineup ng mga teams. Ang Team USA naman versus Serbia, July 28, 11 PM ng gabi. 5-0 sila sa exhibition game, hindi naglaro dun si Kevin Durant dahil sa injury. Day-to-day status pa rin si KD, pero nagpa-practice siya. Na-posterize pa nga ni Anthony Edwards. Ang dami nang hihingi ng video. Parang sa lineup naman nila, kailangan lang nila doon 9 players na palaruin. Kahit walang Kevin Durant, malalim pa rin yung rotation. Reported pa lang to base sa status ni KD. Maglalaro siya versus Serbia. Pero lagi siyang kasama sa practice din. Kahit si Steve Kerr, hindi pa rin masiguradong si Kevin Durant ay maglalaro agad versus Serbia. Ang sinasabi lang naman niya doon, expectation lang nila makasama si KD sa practice. Taliwas yung dalawang report hindi pa sigurado kung ano ba talaga yung status ni Kevin Durant. Pero ano bang big deal doon kung maglaro or hindi si KD sa Olympics? Dahil yun sa record, malalagpasan niya si Carmelo Anthony. Meron pang 2 araw, at least 4 games pa para makalaro doon si Kevin Durant. Kasabay din kasi yun ang post ni Windhorst na si Kevin Durant hindi maglalaro sa unang game ng Team USA. Pero kita naman kasi sa mga practice clip ni KD na parang wala siyang injury. Sumagot din agad kasi doon yung agent ni KD na hindi totoo na hindi maglalaro si KD. Kaya natanong pa doon ano ba talaga yung role ni KD para sa Team USA. Sa July 28 na malalaman din yun.